Hello mga manay, and for today's video, samahan niyo ako dahil tayo ngayon ay magluluto ng isa sa paborito nating kakanin, ang sumang pinipig with buko pandan. Ako, panigurado magugustuhan nyo to dahil bukod sa talaga namang ang sarap-sarap niya, di ba ang mahal neto sa mga palengke? Pero ngayon, pwedeng-pwedeng ikaw na ang gumawa at talagang mapapaalisuman ka dito. Kaya naman inumpisan ko sa pagluluto ng ating latik. Dito meron akong 1 in 1/2 cup ng coconut cream. Then, hayaan ko lang muna yan sa katamtamang apoy habang tayo ay maglilinis o mag-aalis tayo ng mga dumi at yung mga durog-durog sa ating pinipig. So, dito sa aking pinipig, ang sukat nito ay 6 cups. Dinamihan ko na talaga mga manay kasi isa to sa paborito namin kapag pupunta kami ng grotto. So, ito ay nasala ko na, natanggal ko na rin yung mga dumi-dumi. Pero, dahil meron pang mga durog-durog, tatanggalin din natin yan. Kaya kailangan talaga natin na linisin ng maigi dahil hindi maiwasan na may sumasama ng mga itim-itim na dumi. At dito nakaredy na yung 5 in 1/2 cup ng ating coconut milk. At dumako naman tayo sa ating pagluluto ng latik. Hinalo-halo ko lamang po ng bahagya para makapag-create siya ng malalaking tipak o butel ng ating latik. Then makalipas ang ilang minuto, halu-haluin lamang po natin. At syempre dapat kailangan katamtaman lang ang apoy para maiwasan na masunog at mabigla ang pagkakaluto. Then, eto na nga, makalipas lamang ang ilang minuto. Kapag ganito na yung kulay niya, ay pwede na natin patayin ang apoy dahil yan po ay maluluto pa sa init ng langis. At pwede na natin tong ilagay sa isang malinis na lagayan, salain, at itabi natin yung langis kasi pwede pa natin yun magamit sa panghilo at panglagay sa buhok. O diba, maraming paraan doon kaya wag sayangin. So dito sa isang pan, ilagay ko na yung 5 in 1/2 cup ng coconut milk. Pinagsama ko yung unang piga at pangalawang piga. Naglagay din ako ng 1 cup ng white sugar. Mag-a-add din tayo ng konting-konting asin para balance. Buksan ng apoy, haluin ko lamang po ng bahagya para matunaw yung sugar at hayaan lang po natin na kumulo bago natin balikan. So halu-haluin ko lang para matunaw ng maigi yung sugar natin. Then makalipas ang ilang minuto, eto na mag-a-add tayo dito ng buko pandan flavored with Bakersfield. So mag-add lang ako ng konti. Tatansya-tansyahin nyo lamang po, depende po kasi yan sa tingkad ng kulay at aroma na nais ninyo. So, wag kayo mag-alala kung mapapadagdag tayo ng ating buko pandan mula sa flavorade ng Bakersfield kasi ito naman po ay water-based. So, wala tong pait factor na malalasan kundi yung aroma na sobrang bango talaga. So, ito po, available yan sa mga baking store na malapit sa inyong lugar, pati na rin po sa online shop. Pwede kayo mag-order niyan. Then, hayaan ko lamang po at kapag kumukulo na, eto na, ay dahan-dahan ko nang ilalagay yung ating pinipig. So, nakikita nyo, ang ganda ng nabili kong pinipig mga manay. In-order ko lamang to online at natuwa ako kasi yung pinag-orderan ko, nagulat ako, kilala ako. Nanonood daw siya sa akin. Kaya shoutout sa'yo, ma'am. So, ilalagay ko po yung link kung saan ako nag-order ng ating pinipig. Sure na hindi po kayo mapapahiya kasi bago talaga yung ipapadala sa inyo. Meron silang raw at yung luto na. Ito po ay raw, yung hilaw na pinipig yung aking in-order. 1 kilo in-order ko pero hindi ko naman naubos. Then mag-a-add ako rito ng buko. Isang buong buko lang yung aking ginamit. Kinayod ko lamang po ng hindi nyo isasama yung brown ha para hindi naman po mait. Kailangan yung katamtaman lang ang pagkakayod. Then, halu-haluin lang po natin. Continuous, huwag nyo pong iiwanan ha. Dahil ito po, once na nilagay nyo na yung ating pinipig, kailangan halo ng halo hanggang sa makuha natin yung kunat na parang tayo ay nagluluto ng biko. Nag-add ulit ako ng pandan kasi gusto ko maberde-berde at talagang nakukulangan pa ako sa amoy. Pero ito na yung gustong-gusto ko talaga namang, ang bango-bango. So, yung apoy nito ay katamtaman lang din mga manay. Continuous pa rin ang paghalo dahil mabilis lang po itong maluto. So, yun nga lang kinaibahan ng biko. Nagsasaing pa tayo bago natin lutuin. Ito kasi is directly na. Kaya mas madali ito at mabilis lutuin yung ating pinipig suman or suman pinipig with buko pandan. Then, malalaman yan kapag malapit ng maluto mga manay. Yan po ay bibigat ang paghalo at maglalangis na siya dahil mula sa ating gata na nilagay. Yun yung kanyang sisip-sipin kaya naman talagang malasang malasa. So, nakakangalay lang din. Pero, yan nga, maganda rin gumamit kayo ng ganito non-stick pan na ginagamit ko kasi nga,
mas nakakatipid tayo dahil pansin nyo, walang dumidikit. So, walang sayang. Lalo na kung pambenta yung ating papasukin, wala tayong masasayang nakakanin na didikit pa sa ating kawali. Matatanggal natin lahat. So, lalagay ko na rin po yung link nito kung saan ako neto nakabili. Then, once na okay na, syempre, i-ready na natin yung ating mga dahon ng saging. Ito po ay aking dinarang na sa apoy at punasan linisin para naman po ma-sure natin na walang mga alikabok. Gumamit tayo ng sukatan. Ang gamit ko ay 1/3 cup. So, nasa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong suman. Pero dahil ito nga po ay pangkain lang dito sa bahay, pang merienda, syempre dadamihan ko na at lalakihan ko pa. Lalagyan na rin natin ng ating latik sa ibabaw. At ganito lang. Yan, para tayo naghihele, tapos i-cover lang natin ang ating suman. Then, i-fold natin yung magkabilang dulo. So, ganyan lang. Yung nabibili sa palengke, maliit pa rito. Malaki tong aking ginawa eh. So, meron na kayong suman pinipig. So, ganun lang kadali mga manay. Kaya naman dun sa mga nag-request nito sa akin, hindi ko na makita. So, shoutout sa inyo. Ito na yung ating suman pinipig with buko pandan. Mga manay, itry nyo na po. So, yung 1 kilo na binili ko na pinipig, hindi ko yung naubos. Parang kalahati lang yung nagamit ko para dito, pero ang dami ko nang nagawa. Yan, rolyo lang natin. Then, lalagyan natin ng maraming latik. So, pagkatapos natin yan i-roll, hindi na po ito kailangan pang lutuin kasi luto na tong ating suman pinipig. Ready na tong i-serve, ready nang ibenta. Ready nang ilako-lako, di ba? At kapag may tira kayo, kung wala na kayong dahon ng saging, isang dagdag idea, parang gagawin natin to style biko. So, gamit lang tayo ng isang tub na 500 ml tub. Then, yan, i-press lang natin. Siksikin natin ng maigi. So, masarap po talaga kapag may halong buko mga manay. Then, saka tayo dito maglalagay ng ating latik. Pero, yan, cut lang natin. Di ba, inartehan pa natin. Kinatan ko lang, tapos lalagyan natin ng latik sa ibabaw. Siyempre, mas maraming latik, mas masarap. At, eto na, ang ating suman pinipig in tub. So, try pa tayo ng isa pa. So, bali dito sa aking ginawa mga manay, makwento ko lamang din po sa inyo. Alam ko magtatanong kayo ng costing. Hindi ko siya masabi na pambenta kasi pang sa amin to. Malalaki kasi yung ginawa ko. Pero, kung sasabihin nyo naman sa pinipig natin, magkano yung 1 kilo? 180 yung bili ko. Kalahati lang yung aking ginamit. So, 90 pesos lang pero ganito na karami yung inyong magagawa. So, tas 1 cup lang din naman ng sugar yung aking nilagay. So, hindi naman siya ganun kamahal yung costing nito. Kaya naman dito sa ating recipe, subukan nyo na at pwedeng-pwede nyo na to ang pagkakitaan. So, ayan mga manay, muli ako po ang inyong madiskarting nanay. Hindi ko na natiis talaga namang nilantakan ko na. Kasi alam nyo naman, kapag kakanin, sabi ko sa inyo, paborito ko to. Kaya naman, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!